So, hello and good day. So, pag-uusapan natin ngayon ang about sa heat and about heat transfer. So, the three methods or the three modes of heat transfer and the equations as well as sample problems about these three modes of heat transfer. But before that, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel, kindly like and subscribe na lang sa ating channel which is Engineer Jeremy Tutorials. Okay. So, sabi ko nga, pag-uusapan natin is about heat transfer and paano ba nagfo-flow ang heat from one point to another point. Okay. So, when we say heat transfer, it is the estimation of rate of flow of energy as heat through the boundary of a system, both under steady and transient conditions. So, heat transfer is also the exchange of thermal energy due to temperature difference. So, supposed to be, let's imagine na merong dalawang metal body. So, we have two metal bodies. So, ito yung una, which is at 100 degrees Celsius. So, this is hot body. So, then meron tayong isa dito na cold metal body. Let's say this is at 10 degrees Celsius. So what will happen? Try to imagine kung anong mangyayari kapag ka ang dalawang body na yan ay pinagdikit natin. So ito yung hot at ito yung cold. So ang mangyayari is magkakaroon ng flow of heat. So the heat will flow from the hotter body papunta dun sa malamig na body. So as the time goes by, habang umuusog yung oras, yung heat na galing sa mainit na body sa 100 degrees Celsius pupunta or matatransfer siya papunta dun sa colder body. So, nagkakaroon lang ng heat transfer kapag ka merong ganito. So, kung papansinin natin, yung temperature nila ay merong pagkakaiba or there is temperature difference. But once na yung dalawang body, say example, we have another body here. So, yung dalawang body, magkaibang body, so they are both 55 degrees Celsius since they are in the state that we called thermal. So, ang meaning ng equilibrium is they are balanced. Since they are balanced, walang heat transfer na mangyayari. So, no heat transfer na mangyayari dito. Since sabi natin, when we say heat transfer, nangyayari lang ang heat transfer due to exchange of thermal energy dahil sa temperature difference. Therefore, kung walang temperature difference, wala ring heat transfer na mangyayari. Okay? So also, it is the determination of temperature field under steady and transient conditions, which also will provide the information about the gradient and time rate of change of temperature at various locations and time. So there are three modes of heat transfer. So may three modes of heat transfer na alam natin. So there are three modes of heat transfer: the conduction, the convection, and the radiation. So let's start with the conduction. Okay, so let's start with the conduction. So ang conduction nangyayari, it is the transfer of thermal energy from more energetic to less energetic particles due to their interaction. So ito na nga yung sinasabi natin na kapag ka merong dalawang body na mainit, so say example, this is hot, tapos ito is cold, this is cold body. So yung dalawang body na yun, kapag ka pinagdikit natin sila, pag pinagdikit natin sila, those two bodies will have direct contact with each other, and that direct contact ang magiging dahilan para mag-transfer yung heat
from one molecule, from one more energetic molecule, papunta sa less energetic na molecule natin or particle. So, say example, ang conduction usually nangyayari to sa mga solids. So, nangyayari to usually sa mga solids. Bakit? Kasi sabi noon, ang composition ng molecules ng solids, 'di ba? Sabi, they are compact o kaya dikit-dikit. So therefore, once na magkaroon ng heat dito, pag napasukan ng heat yung isang molecule natin, so magkakaroon nito ng thermal energy. So magkakaroon to ng thermal energy, papasok yung energy dyan sa molecule na yan. Therefore, once na mainitan yan, that molecule will vibrate and gagalaw siya. Magkakaroon to ng energy itong molecule na to. Since this is now more energetic ang molecule na to, ang mangyayari once this move, pag gumalaw itong molecule na to, so matatransfer yung movement na yon or yung energy na yon papunta dito sa another molecule. And so on and so forth, susunod-sunod yan hanggang sa mag-transfer yung heat natin by means of conduction. So yan ang conduction natin. Due to interaction ng dalawang molecule, direct contact ng dalawang molecule, umiinit yung ating nagtatransfer yung heat natin. So, sa properties ng material, so, in material, meron tayong tinatawag na conductors and insulators. Insulators. So, ang conductor, so they are good conductors of heat. Meaning yan, so, mas madaling mag-flow ang heat pagdating sa conductors. Halimbawa nito, yung mga metals natin, iron, copper, yung mga metals na yon, so they are good conductors. Maganda silang conductor since mabilis nilang inaalaw yung pag-flow ng heat natin. So, ang diamond is also a good conductor of heat. So, maganda rin na good conductor ang diamond. Ang problema lang sa kanya is it is too pricey. Masyadong mahal ang diamond and mahirap gawin ang diamond. So, ang mga insulators naman, when we say insulators, so ito naman yung mga materials in which ginagamit siya para magsilbing insulation sa isang metal natin. So, the purpose of these insulators is hindi niya i-allow agad na mag-flow yung heat sa insulation. Okay? So, yun ang purpose nitong tinatawag na insulator. So, usually, ang mga insulators, sa example, yung wood, okay? So, fiberglass is also a good insulator as well as yung mga rubber natin. Okay? So, di ba, kaya kung papansinin nyo, once kapag ka luluto tayo sa pan, say example, we have a pan, yan, kawali, tapos nandito yung handle ng pan. So, try to imagine na merong apoy dito sa ilalim. Yan, may apoy dyan sa ilalim. So, pag nainit yung nandito sa bottom part ng pan, pag nainit yung dun sa bottom part ng pan, since pan is solid, yung heat transfer natin, yung heat magta-transfer mula dito sa molecules na to, papunta dun sa handle ng pan. So, eventually, itong handle ng pan na to, iinit din yan, di ba? So, iinit din yung handle na to. Kaya nga, yung ginagawa natin is naglalagay tayo dito ng insulation. So, usually, plastic. Okay? So, plastic. Naglalagay tayo ng insulation para hindi natin ganong ma-feel yung init ng nag-flow natin. So, yan ang conduction natin. So, by means of conduction, nagpo-flow ang heat from one energetic. So, ang meaning ng more energetic is nainitan natin siya. May energy na dun sa molecule. From more energetic to less energetic particles. So, yan ang conduction. So, we also have what we so-called convection heat transfer. So, ano naman ang meron sa convection heat transfer? So, ang convection heat transfer naman, so sa convection heat transfer, the transfer of heat between two bodies
by currents or moving gas or fluid. Okay? So, usually, ang convection heat transfer, nangyayari to sa mga fluids natin. Kasi we all know na yung molecules ng fluid, so 'di ba, they are less compact than solid. Medyo magkahihiwalay yung solid natin. So imagine how does paano lumilipad ang hot air balloon. So 'di ba, hot air balloon, yung sabi natin na hot air balloon, yan, tapos nandito yung ayan, parang ganyan yung hot air balloon. So nandito yung apoy natin. Yan yung apoy nakalagay. So yung apoy na yun is iniinit niya yung mga molecules dito sa loob. Okay, so ang tendency ng molecules doon, we all know na kapag ka naiinit ang molecules, gumagaan yung molecules natin. Also, nag expand yung mga molecules natin dito. So, nag expand kaya nai-inflate yung balloon and gagaan siya kaya umaangat ating yung ating hot air balloon. Kaya ang tendency is tataas yung hot air balloon natin. So, tataas yan papunta sa magli-lift yan sa ground. So, paano nangyayari ang convection heat transfer na yon? So, kasi ang convection heat transfer, once na nag-apply tayo ng heat dun sa mga molecules, magkakaroon ulit ng energy yung mga molecules na to. But unlike sa conduction heat transfer, iba siya sa conduction heat transfer kasi ang mangyayari yung mga molecules dito, so 'di ba sa conduction heat transfer mismong yung mga molecules ang nililipat papunta dun sa kabila. Itinatransfer nila yung heat pero hindi sila gumagalaw since compact sila. So 'di ba? Compact yung mga molecules natin. But sa convection heat transfer, since they are less compact, so ang tendency nito is to move yung molecule na 'to. So, magmo-move yan either papunta dito hanggang sa magkaroon na siya ng contact sa other molecule. So, magkakaroon kasi ito ng uneasiness yung molecule na 'to. So, therefore, gagalaw yan. Gagalaw yan, tapos itong molecule naman 'to, gagalaw naman 'to, and so on and so forth. Hanggang sa nakakita natin na magkakaroon na ng flow yung fluids natin. So, by means of convection heat transfer, nagkakaroon ng flow yung fluids natin pag ininit natin yung fluid natin. So, yung example ulit, meron kayong pot. Yan. So, meron kayong pot. Tapos, nilagyan nyo ng tubig sa loob. So, nilagyan nyo ng tubig sa loob ng pot. Yan. So, may tubig na dyan sa loob ng pot. So, nung sinindihan nyo yung apoy, okay? So, di ba, ang tendency is mauunang may init yung nandito sa ilalim. So, yung mga molecules dito, may init siya. Siya yung mauunang maiinit as compared dun sa mga molecules natin na nasa ibabaw. So, ang tendency ng mga molecules na to, so, ang molecules, pag ininit natin, so, ang tendency is itong hot molecules, pupunta yan sa taas. Okay? So, yung mga molecules na to, pupunta yan sa taas. Yan. I-occupy nila yung space ng mga cold molecules dun sa ibabaw. Meanwhile, yung mga cold molecules sa ibabaw, so ang tendency nila is pupunta naman sila sa ilalim. So, i-occupy naman nila yung mga molecules dun sa ilalim. So, ang mangyayari, pag nainit na to, pag nainit na yung molecules dito na malamig, so sila naman ulit ang tataas. And the cycle continues, yung mainit tataas, yung malamig bababa. So paikot-ikot lang yung magiging water molecules natin dyan. So kaya nga kung papansinin natin ang water pag kumukulo, di ba parang umiikot yung itsura ng tubig. So galing sa ilalim, bumubulwak siya papunta dun sa itaas. So yan ang convection heat transfer natin. So nangyayari ang heat transfer kasi yung mismong molecule yung gumagalaw. Okay? So, by currents or moving gas or fluid, nagpo-flow na yung ating molecules. Okay? So, yan ang convection heat transfer. And last mode of heat transfer, yung tinatawag natin na radiation heat transfer. So, ano naman ang meron sa radiation heat transfer?
So, sa radiation heat transfer naman, so ang mode of heat transfer nito, ito yung heat transfer na hindi kailangan ng medium. Hindi niya kailangan ng molecules para mag-transfer siya. So, nagta-transfer ang radiation heat transfer due to electromagnetic waves natin. So, due to electromagnetic waves or yung tinatawag natin na spectrum. Okay, dahil dito sa electromagnetic waves na 'to, nagta-transfer ang radiation heat transfer natin. Example, yung sun, ito yung sun. So, that sun, tapos nandito yung earth. So, example nito yung earth natin. So, nandiyan yung earth. Ito yung earth. So, since this is in space, 'di ba? Ito yung nandito sa space natin. So, yung nandiyan sa space natin is considered as vacuum o kaya walang matter na naandyan sa space natin na yan. Since wala siyang matter, since this is all space, vacuum to, so walang means ang heat from sun na makarating sa araw. So walang molecules na magkadikit, walang molecules na magflow para makatransfer yung heat na to papunta dito sa Earth. But due to electromagnetic waves or the ultraviolet rays na iniimit ng araw, which is also known as the radiation na iniimit ng araw, nakakapunta yung init papunta dito sa Earth. So regardless of kung mayroong medium or wala, so yung radiation is magta-travel pa rin. So yan ang tinatawag natin na radiation heat transfer. Okay? Thermal radiation is part of the electromagnetic spectrum in the limited wavelength range of 0.1 to 10 micrometer and is emitted at all surfaces irrespective of the temperature. So yan ang tatlong modes of heat transfer na meron tayo by means of conduction, convection, and radiation heat transfer. Okay, so yun ang three modes of heat transfer. On the next video, pag-aaralan natin ang about sa conduction heat transfer naman. So, thank you and kindly like and subscribe sa ating channel. Thank you and God bless.